Hi everyone! Welcome back again to my channel. This is Daiwena Vlog. So for today's video, ay may i-share ako sa inyo. Magbibigay ako sa inyo ng paalala, lalong-lalo na sa mga first-timer na gustong mag-apply, nagbabalak mag-apply. Kung isa ka ngayong nanonood sa video na today na gusto mo mag-apply dito sa Hong Kong, itong video na to ay para sa'yo dahil reminder ito kasi sa dami kong nakikitang post 1 week, 2 weeks, 1 month pa lang gusto na mag-break, gusto nang umayaw. Ha? Kung gusto mo mag-abroad, hindi lang dito sa Hong Kong, kung sa Middle East ka man or sa saang bansa bilang katulong day, ito reminder ko sa inyo, ha? Reminder ko sa inyo, hindi madali, hindi masarap ang buhay katulong sa ibang bansa, kahit dyan naman sa Pinas. Ha? Ito hindi masarap. Kaya wag nyong i-expect na masarap, gaan ang trabaho bilang katulong sa ibang bansa. Ha? So, tatanungin kita ngayon, bakit mo gustong mag-abroad? Sagot, wag ka nang lumingon. Ikaw ang tinatanong ko, bakit gusto mo mag-abroad? Ito paalala ko sa'yo. Huwag kang mag-abroad dahil gusto lang ng asawa mo. Huwag kang mag-abroad dahil gusto ng nanay mo. Huwag kang mag-abroad dahil nayaya ka ng barkada mo. Nakita mo yung picture na maganda ang kakilala mo, ang katrabaho mo noon. Maganda na nakikita nyo sa picture or sa mga post sa Facebook. Kailangan gusto mo mag-abroad kasi gusto mo talaga. Ha? Ito, dapat bago ka mag-abroad, ito alam mo. Dapat alam nyo talaga ito. Ha? Ito paalala ko kasi may nag-PM sa akin dahil medyo stress nga ako. Sabi niya against daw siya sa mga pinapayo ko na napanood niya yata yung isa kong video na sabi ko pagbigyan muna ang amo kasi bago ka pa lang, kumbaga magpakitang gilas kasi ang gusto ng amo isama sa ibang bansa. Hindi naman binanggit yung lugar, gusto siyang isama. So sinabi ko naman doon na against yun sa kontrata. Kung saan ka naka-address yung kontrata mo, dapat doon ka lang. So sinabi ko lang naman na pakitang gilas, nasa iyo pa rin yun. So, against daw siya sa ganun na magtiis muna. So, ito dahil tama ka naman. So, ito ang naisipan kong video para sa inyo. Para maging aware kayo. Dahil alam nyo ba dito sa abroad na ang pagkain ay syempre, hindi masarap. Kadalasan noodles. Minsan wala pa nga pag minalas-malas. Okay lang ba sa'yo yon? Handa ka ba doon? Yan ang itanong mo din sa sarili mo. Okay lang ba sa'yo? 16 hours ang trabaho mo, non-stop. Itanong mo yan sa sarili mo bago ka magdesisyon. Ha? Okay lang ba sa'yo na alam mo ba pag nandito tayo sa abroad, kahit masama ang pakiramdam natin, may sakit tayo, kailangan pa rin natin magtrabaho. Hindi tayo pwede, hindi tayo pwedeng ganun. Pag swinerte ka, merong amo may konsiderasyon, pagpapahingahin ka. Aminin natin sa hindi, merong among walang pake sa katulong. What if yun ang naging sitwasyon mo? Carry mo ba yun? Diba? Yan itanong mo sa sarili mo. Alam nyo ba na ang buhay dito sa abroad ay hindi madali? Diba? So, wag kayong mag-abroad dahil gusto nyo lang, dahil gusto lang ng mama nyo, papa nyo, kamag-anak nyo. Kailangan nakatatak sa isip nyo na gusto mo. Kasi kung nandito ka na, day, nahirapan ka. Kasi si mama, gusto kasi ako pa-abroad din. Hirap na ako dito. Nasisi mo pa si mama mo. Diba? Nahirapan ka. Alas 12 ka na nakatatapos sa trabaho. Alauna ka na nakakatulog. Masisi.
asawa kasi, hindi tamad-tamad ang gusto. O, diba? Isisisi mo ngayon, kasi nahirapan ka. Kaya kailangan, day, buo ang loob mo na mag-abroad ka. Buo ang loob mo na kaya mo. So, ito ang ibigay ko lang sa inyo in case na mapunta kayo sa ganitong sitwasyon. Tulad yan, maglinis ng iba't ibang bahay. So, ang sabi nga nung nag-PM sa akin, dapat daw talaga know your rights. Sabi niya. So, tama ka naman, day. Kailangan talaga alam natin ang karapatan natin. Pero aminin natin, hindi lahat ng nag-a-abroad ay alam lahat agad ng rights nila. Ako tulad ko nga. Diba nung may nangyari nga sa akin dito tungkol dun sa matanda at kung ginawa nila sa akin, nung sinabi ni amo wag kang pumunta sa labor, ang rinig ko pa nga wag ka pumunta sa ligo. O diba, ako aminado ako, hindi ako matalino, hindi ako magaling, trying hard lang ako, day, na maging matapang kasi gusto kong mag-abroad dahil gusto kong ito lang yung way, ito lang yung paraan na nakikita ko na pwede kong matupad ang pangarap ko na magkaroon ng bahay. 'Di ba? Oo. Sabi niya hindi ka nasa sitwasyon kaya wag mong ipayo na magtiis, pagbigyan ang amo, magpakitang gilas. Kamaldita niya, no. Na-stress ako, i-share ko sa inyo. 'Di ba? Yan sinasabi ko sa inyo. Ang purpose ko naman sa pagbablog ko ay mabigyan lang kayo ng idea kung ano talaga ang buhay abroad. Based sa aking experience lang naman to. Hindi naman ako nagmamagaling. Ako, yung mga sinishare ko sa inyo, nalampasan ko na yan. Kaya, kumbaga, kung kaya ko, kaya nyo rin. Ako nga ako, aminado, ako nga ako, as in lahat. Ewan ko ba, ba't nirinyo pa ako? Pero pag magpakabait ka naman, sabi nga nila, pag binato ka ng tinapay agad. Pag binato ka ng bato, wag mong batuhin din ng bato. Batuhin mo ng tinapay. 'Di ba? Sabi niya kasi, ang haba kasi ng ano niya din, nakaka-stress, nakakaloka si ate. Hindi ko nakuha yung pangalan, blinak niya ako. Then, sabi niya, wala ka sa sitwasyon, kaya wag mong sabihin na magtiis. Pagbigyan ng amo, magpakitang gilas. Sabi niya, din ang pinaglalaban nito, baka siya yun, yung nakwento ko, sorry, day. So, ang akin lang naman, ito ay reminder ko lang sa inyo, kasi noon, ako din, day. Sabi ko sa inyo, hindi naman naging madali, pero, para sa akin kasi, ano ba yun? Tawag nung nangyari sa akin nga yung may laban talaga ako noon that time. Kasi may ebidensya ako. Pero ayaw ko ng gulo, day. Ako kasi nai-stress, day. Yung ganyan, mag-away-away, yung ganyan, kakaso-kaso yan, diba? Kung kahit siguro na bigyan ako ng advice noon na ilaban ko, na ganito ko. Kasi that time, wala talaga ako idea. Kumbaga, ang sa akin lang, peace of mind lang. Kasi kahit nga nung nagsabi ako sa amo kong babae, ayaw ko nga sabihin na, sinabihan ko nga pa nga yung amo kong babae na wag na lang sabihin na sinabi ko. Wag na lang sabihin sa tatay niya or sa nanay niya na sinabi ko sa kanya. Kasi ang iniisip ko that time, day, kasi sinabihan ako nung matanda na wag sabihin, din nag-oo naman ako. Pero sinabi ko pa rin sa anak niya. Kaya sinabihan ko yung anak niya na wag na lang sabihin sa tatay niya or sa nanay niya. Kasi parang lalaki yung gulo, eh. Ako yung naepektuhan. Ako yung nasakit lagi. Ako nag-iisip ng negatibong bagay. So sabi ko, wag mo na lang sabihin sa tatay mo. Sabi niya, bakit naman? Anong rason mo? Ang inisip ko noon, syempre, pag iinitan ako, baka ano-ano ang gagawin sa akin, pagbintangan ako, painan ako, mga ganun ba? Yun ang iniisip ko. Kasi syempre, yun, kahihiyan para sa kanya, sa pamilya niya. So parang inisip ko baka magalit siya sa akin. Yung ganun na feeling.
Kasi ang gusto ko na lang is peace of mind na lang. Yun yung nasa utak ko. Ayaw ko kasi nung gulo, day. Ayaw ko nung away-away, day. Kaya kung kaya ko magpakumbaba, ako na lang magpakumbaba. Ganun yung isip ko. Kasi pag makipagtalo ako, yan talaga kahinaan ko. Kasi nasakit lagi ang ulo ko. So, pinili ko na lang na ayusin yung ganun. Kung that time, gusto nila akong i-terminate, okay sa akin, okay lang. Pero, hindi, ayaw naman nila. Ako naman ang sinabihan na kung gusto mong umalis, pwede ka makaalis. So, meaning, ako ang magbabayad sa kanila. Magpo 4 months pa lang ako that time, wala pa din pera. Kasi nagbabayad pa ako ng utang ko. Din sabay-sabay pa that time yung stress ko. Kasi may nakaaway din akong tita na ganito, iba na daw ako, na nabago daw yung ugali ko sa pera. Sana all may pera. Hindi naman nila alam ang aking mga binabayaran, di ba? Ang nakikita lang nila yung post ko na nakakangiti, deep inside, malungkot, hindi nila alam. Di ba? Nag-comment siya dun sa post ko, pa-chill-chill lang. That time, may pinagdaanan ako, ginala lang ako ni Ate Melinda that time. So, syempre, alangan man sa picture, nakaganon ka, diba? So, syempre, nag-post ako, ngiti. Nilibre nga lang ako ni Ate Melinda. Si Ate Melinda, nilibre ng kakilala niya na nandito na matagal na. So, dinala din niya ako kasi siya lang naman yung kakilala ko. Siya lang yung na-opinan ko nung ng problema ko na yun. Dinala din niya ako, so nalibre din ako. So, sa picture namin, nakangiti kami. Alangan magngangawa din ako, diba? So, nag-comment yung tita ko doon, pa-chill-chill lang. Sabi ko, kung alam nyo lang ang pinagdadaanan ko. Doon nag-combo hanggang napunta sa PM na nagkagalitan, nag-away, hanggang ngayon wala. Ayaw ko na din makikipag-contact kasi marami siyang sinabi na masasakit na salita. So, ayaw ko na din. Yun. Maraming hirap. Pero pag halimbawa kasi kung nag-abroad ka lang dahil gusto ng kamag-anak mo, ng nanay mo, ng tatay mo, ng ibang tao, hindi mo gusto, mabilis kang sumuko. Pero pag ikaw, buo ang loob mo, buo nakagustuhan mo, magtsatsaga ka, magtitiis ka, kasi gusto mo. Alam mo yung purpose bakit ka nag-abroad, magtsatsaga ka. So, anya na naman, baka may mag-comment na naman na puro magtsatsaga. Yes, Day, sasagutin ko yung sabi mo na dapat know your rights talaga kasi ang amo daw na masama ugali, pag alam nila na alam mo ang karapatan mo, titiklop daw yan. Marami din na alam nila yung karapatan nila, takot sila umalma sa amo kasi dalawa lang naman ang ending yan pag umalma ka, pag pumalag ka sa among maldita, dalawa lang kakalagyan mo, else English pa, nagloading pa tuloy, iti-terminate. Kadalasan pa ganyan pag maldita ang amo mo, pag pumalag ka, terminate ka. So, lalo na pag baguhan, lalo na pag first timer, marami pang bayaran ng utang. So, hindi pa kayang umalma sa amo, diba? So, yun ang sinasabi ko. Based lang sa aking experience, Day. Sa una talaga mahirap. Tiisan lang muna. Kumbaga, hanggang makuha mo yung ugali nila, doon ka na. At sabi ko nga, umugat-ugat ka na ng konti. Naramdaman mo na umugat-ugat ka na. So, doon ka na pumalag. Kasi kung bago ka pa lang, weak ka pa lang, umalma ka na agad, ang ending, tinerminate ka, sino magbabayad ng utang? Ikaw, Day, comment, comment pa, comment dito ka, huwag ka mag-PM sa akin, ako lang na-stress i-comment mo dito para magbigay din sila ng opinion sa comment mo. Hindi ko sinasabing mali ang gusto mong sabihin, tama ka, pero hindi lahat ng tao ay palaban. Merong strong personality. Tulad ko, mahina talaga ako. Kahit alam ko nasa tama ako, may ebidensya ako, pero sakit lang sa ulo ko, Day. Mahina ako sa away-away, mahina ako. Ang gusto ko, kung kaya ko magpakumbaba ako. Yun ako.
Hindi tayo same din ng personality. Kasi kung tulad sa'yo palaban, mayroon kang strong personality ka. So, lahat naman ay hindi tulad mo na may malakas ang loob. Ako, trying hard lang naman ako din. So, yan. Yan ang dapat nyong malaman bago kayo mag-abroad. Mag-abroad kayo dahil gusto nyo, hindi gusto ng kapitbahay nyo, ng kaibigan nyo, ng nanay nyo. Yan. Mag-abroad kayo dahil gusto nyo, alam nyo ang purpose nyo, bakit kayo nasa abroad. Kasi hindi madali ang trabaho abroad. Homesick. Yan ang number 1 na kalaban. Diba? So, ayun lamang for today's video. Baka dumating na ang mga amo ko. Don't forget like and subscribe my channel. Diba? Pinaglalaban mo, Day? O, comment na! Ha? See you next vlog. Bye-bye!